Binanggit ni Attorney Kaufman yung si Karim Khan, yung chief prosecutor, at yung possibility of a conflict of interest. Doon din po papasok yung mga aligasyon na ang mga investigador pumunta dito sa Pilipinas, all expenses paid sila, tapos kinakausap nila si Sunny Trillanes at hindi na po sila naghanap ng ibang ebidensya o mga witnesses bukod dun sa isinulong ni Mr. Trillanes. May binanggit pa si Attorney Kaufman, yung staff daw ng prosecution, nag-word search lang. Tapos nung nakita nila, hala, ito yung word na neutralize, yun lang ang kinuha nila, tapos nag-invento na sila. Imbis na binasa nila yung buong dokumento. Tinitignan ko yung mga muka, both ng prosecution at ng mga kurado. Doon sa lead na doon sa president kumbaga ng pre-trial chamber dito sa kaso na to, nakikinig talaga sila. Iba yung mga mukha nila, talagang nagre-react din sila. Nakikita natin na nagre-reflect sa mukha nila yung parang, oh my gosh, what have we done type na I'm not saying that's what they're thinking. Okay, so yun. Pero instructive din pag tinignan nyo yung mukha ng mga prosecutors. Walang confidence. Parang kulang na lang yung mga tipong, parang nakikita mo na masakit na ulo nila kada hirit ni Attorney Kaufman. At si Attorney Kaufman, parang yung kung magsalita, kala mo nagbibiro lang minsan, di ba? Mga tipong halaw, wasak ang pyramid, kulang na lang, ganun yung sabihin niya. Meron pang very interesting na nabanggit. Towards the end, napansin nyo, humingi yung prosecution ng a minute na kausapin daw si yung mga judges nang hindi maririnig ng audience. So, bakit? Sabi ni Ma'am Mia, bawat barangay nag-release ng mga adik tapos pinapasa sa pulis tsaka manmanan ng asset para ma-confirm. At pag ni-raid yung iba, may sandata kaya hindi talaga maiiwasan. May masaktan. Mismo mga kapitbahay naman dati ni Raid bakit pa na-implement yung KPRD, may warning na din siya. Oo. Sabi ni Faraway, di ka ba nalulungkot as a lawyer po na parang wala tayong justice system sa Pinas at kailangan pang dalhin ng isang Pinoy sa ibang bansa? It's not the same Hindi yung pagka-appreciate ninyo is not the same as the way I look at it, the way lawyers look at it. Na pero you have the basic the fundamentals kumbaga. Pero ang lawyers look at things with an eye towards a remedy. Ibig sabihin, sige, may nangyayaring ganito, ano ang remedy dyan? Hindi yung, grabe, ganito ginawa sa atin. Hindi. Kami, iniisip namin, may ganitong nangyari. What is the remedy? What are we going to ask for? Who do we ask it from? What can we do about this? Can we file something right now? Can we gather evidence right now? What is the action that we're supposed to be right now? So we think in terms of action. Okay? Hindi ko sasabihin na wala, wawa naman tayo. Sige na, hayaan mo na. Ganyan. Hindi. Kung may action, pero later on pa yan, at least kampante ako. Andito na sa ulo ko kung ano ang pwedeng gawin later on. Okay. Binanggit ni Attorney Kaufman yung si Karim Khan, yung chief prosecutor, at yung possibility of a conflict of interest. Doon din po papasok yung mga aligasyon na ang mga investigador pumunta dito sa Pilipinas, all expenses paid sila,
Tapos kinakausap nila si Sunny Trillanes at hindi na po sila naghanap ng ibang ebidensya o mga witnesses bukod dun sa isinulong ni Mr. Trillanes. So dun po papasok yung yung mga allegation na yun. May binanggit ba si Attorney Kaufman? Yung staff daw ng prosecution, nag-word search lang. Tapos nung nakita nila, hala, ito yung word na neutralize. Yun lang ang kinuha nila, tapos nag-imbento na sila. Imbis na binasa nila yung buong dokumento. Okay? Sabi ni Nappy Boy, I'm not sure if they were misled or aware yung prosecution. I know weak yung evidence nila, garbage in, garbage out. I'm worried if fair ba tong pre-trial chamber. Tinitignan ko yung mga muka, both ng prosecution at ng mga kurado. Doon sa lead na doon sa president ng kumbaga ng pre-trial chamber dito sa kaso na to, nakikinig talaga sila. Iba yung mga mukha nila. Talagang nagre-react din sila. Nakikita natin na nagre-reflect sa mukha nila yung parang, oh my gosh, what have we done type na I'm not saying that's what they're thinking. Okay, isa yun. Pero instructive din pag tinignan nyo yung mukha ng mga prosecutors. Walang confidence. Parang kulang na lang yung mga tipong, parang nakikita mo na masakit na ulo nila kada hirit ni Attorney Kaufman. At si Attorney Kaufman, parang yung kung magsalita, kala mo nagbibiro lang minsan, di ba? Mga tipong halaw, wasak ang pyramid, kulang na lang, ganun yung sabihin niya. Why should they? Sabi ni Richard Tan, why none of the Philippine allies are speaking out against the ICC? Meron pa ba tayong allies? Tingnan niyo naman kung sino yung presidente. Did he work on creating allies? Siya ba yung nagpakita ba siya ng lakas na, kayo, other countries, baka gusto niyo yung consider ang Pilipinas na maging ally ninyo kasi mabangon na kami. Gumagaling yung mga tao namin. Marami kaming produkto. Wala. Hindi naman yan minarket tayo. Look, it takes marketing. Hindi yung victim ka lang, sasabihin nyo, ay, we're so kawawa. Are you going to get awa with me and help? No, walang ganyan. Sasabihin ng country, ba't kita tulungan? What's in it for me? Walang magbibigay sa iyo ng libre. Walang magsasalita na, uy, kawawa naman the Philippines. Aanin nila yun. Diba? You have to be more realistic. Nobody's going to stand up for you na ganyan. And unang-una, asa na yung, kumbaga, hindi rin nabenta yung wholesale unaliving. Walang ganun, walang nakikita. Asa ng mga biktima nyo, aber? Yung iba sa Davao, ilang beses naghukay. So, anong ipapakita? Hindi gaya noon sa Rwanda, nung sinabi na, yun na nga, ang daming mass you-know-whats. Kitang-kita, pagpunta ng mga media doon, ayan, nakakalat. Pulang-pula yung mga kalye, yung mga sidewalks, may mga ganyan. Pero sa atin, asa na? Hindi nga natin mapakita kung mayroon talagang biktima. Mayroon nagsasabi na biktima sila. Hindi ako nagdududa dun sa mga katulad ni Nakian and all that. Pero pinarurusahan yun. So, di ba? Ayokong magsalita in a way na masasaktan yung mga pamilya ng mga tunay na biktima. Pero kahit sa ngayon, merong iba na nagsasabi na biktima sila, pero habang iniintay natin ang pruweba na yon, hindi pa natin kasi nakikita, pwede pa natin isuspend yung ating disbelief. Okay? So maganda ang presentasyon ni Attorney Kaufman. Kumbaga, full-scale defense ito. Yun nga lang, ang dinidetermine lang dito ay kung may sufficient evidence to go to trial. Para sa akin, itong mga binabanggit ni Attorney Kaufman, pag umakyat sa trial, malakas ang laban ni PRD.
Dito sa pre-trial chamber, hindi ako sure. Dahil nga, usually, pag pre-trial chamber, mas pro-prosecution talaga sila. Yun, sabi ni Mark, chismis at report ng bayarang media ang gamit na ebidensya ng prosecutor. Pwede. Kasi sinasabi nga ni Attorney Kaufman, bahagi ng kanilang naratiba ay makasiguro na yung maraming maniwala, hindi naman nila maproduce ng evidence, mag-produce na lang sila ng media reports. Oo, totoo. Yung sarcasm ni Attorney Kaufman, ang galing, ang gaan ng humor. Pero maiintindihan mo. Sabi ni Angelina, nakakalungkot, nakakapangliit bilang dugong Pilipino, iba't ibang lahi ang lumilitis sa ex-president. Di man lang naisip ng mga military na ex-commander-in-chief nila ang Pangulong Duterte. Walang patriotic. Ito, yan. Pero huwag titigil sa sama ng loob. Kumbaga, nakikita natin, ganito na nga ang ginagawa sa mahal natin dating Pangulo at sa dignidad nating mga Pilipino. So, fight! Kumbaga, post. Ingat lang, pero dun sa posting ninyo, pakita ninyo na galit kayo. Kasi magpapakita din tayo ng numbers. Kailangan makikita nila, naririnig tayong lahat na hindi maganda ang gusto na nararamdaman natin sa mga pangyayaring ito. Ayun, sabi ni Doisters, napansin ko mukha ng chamber president, especially when Attorney Kaufman read through the decision written by one of the ICC judges about tainted witnesses. She was so uncomfortable. Totoo yan. Di ba? Nagre-react sila dun sa Irishi case. Parang ganon. Sabi niya, ganito yung decision dun sa isang kaso. Ang weird naman kung ang decision ninyo, same or very similar ang circumstances, tapos magkasalungat yung mga decision ninyo. Sabi ni Sylvester, ang pahayag ang mga tao ng niloob nila kahit sa kaunting paraan. Yes, yung mga redacted names, posibleng hindi yan ilabas pa rin sa trial. Kasi nga, ang purpose niyan ay para protektahan yung mga witnesses. Pero makikita yon ng mga hurado at ng mga abogado. Like si PRD, makikita niya yan. Si Trillanes, pwede bang kasuhan ng treason since he admits saan yung giyera? Treason is a wartime crime. Sabi ni Zizi, galing ng research team ni Attorney Kaufman. Ang galing ni Attorney kapag gusto niyang i-emphasize yung gusto niyang sabihin, talagang may diin. Sabi ni Virgelio, wow, believe na talaga ako sa loyalty mo. Hindi lang kay FPRD, kundi pati sa bayan. Parehas tayo handang magpuyat malaman lang ng Pilipinong katotohanan. Hindi lang yun. Kasi baka may mga magsalita dyan, tapos mag-speculate. Kunwari, hindi abogado, tapos mag-interpret sila dun sa sinasabi ni Attorney Kaufman. Hindi natin gusto yan. So, unahan na natin, tapos yung iba, pwede nilang kunin yung mga sinabi ko dito for further research. So, or, pakinggan nila yung marami naman paraan na ngayon para mag-research. Tama, sabi ni Arzel, sinabi ni Attorney Kaufman about sa value ng peso, masakit pero correct, nagulat din ako dun the devalued pesos. Sabi ni Elzos, dapat mag-resign si Remulla kung wala nang nagagawa ang hustisya sa atin. Parang inamin na niya na inutin siya. Ay!
Sabi ni Charlie, nakakahiya na dayuhan ang nagtatanggol sa isang Pilipino at kapwa Pilipino umuusig sa kapwa Pilipino. Alam nyo, sa totoo lang, kukunti lang naman ang pwedeng humarap sa mga international na tribunal. So, huwag niyong masyadong pansinin yung nationality ni Attorney Kaufman. Pero yes, minsan nakakasama ng loob yung mga nagdidiin kay PRD na kapwa Pilipino. Sabi ni Babes, pati yung video na pinanood ni PRD na ginamit against him na bisto, buti na lang kinorek ng may-ari. Oo. Pag na-establish ni na Attorney Kaufman na mayroong parang pattern of behavior o yung mga pinipresenta ng prosecution ay tila dubious yung mga sources at saka parang walang mga links, walang pagkasusunod-sunod. O, mataas na naman moral ninyo ha, narinig nyo na si Attorney Kaufman. Sabi sa inyo wag po kayo muna magpapasama ng loob until nakita ninyo yung ebidensya ng kapila. O ngayon, mas balanse na ang tingin natin. Binanggit ba ni Attorney Kaufman yung Agdaw video? Hindi ko sure kasi ang daming ang redacted, baka binawal. So, sabi ni Christine, sabi ni Attorney Sal, we are hoping for the best and expecting the worst. That's a good to take. Sabi niya, bayad na po sila, so meaning may conviction na siguro sila. Hindi ko masasabi yung teorya na yun na bayad sila. Wala kasi akong ebidensya niyan. Pero nakikita ko din na hindi lahat ng, I cannot get behind all of their decisions. Sabi ni James Earl, sino nagpa-fund ng ICC? Yung mga members, bibigay yan. According dun sa capability nila. So, ang biggest na nagpa-fund dyan ay ang Japan. So, bakit yung ibang countries di nire-recognize? Hindi sila pumirma sa Rome Statute because yung participation sa ICC voluntary yan on the part of the members. Sino si LDM? Ano yung next step? Well, hindi pa tapos mag-present ang defense. Meron pa next week. Ngayon, may mga loose ends Hindi na ito simpleng yung prosecution nag-present, yung defense nag-present. Dahil nga, nagkaroon ng mga issues tungkol dun sa mga investigador. And yun, it goes into one of the major defenses. So, it is possible na after yung presentation ng defense, i-address yung ibang mga issues. Mukhang yung nung nagpresenta ang prosecution, very confident yung ilang mga speakers nila. Pero ngayon, may nagsabi nga na baka pwede na off-cam na kausapin yung mga judges. Pumayag naman yung mga judges, pero yung itsura ng prosecutor, nung lead counsel, parang na sila, umaakit yung tubig, tapos hindi nila alam ang gagawin nila. Wala pong jury ito. 3 judges rin. Sabi ni Eric, Health VP, mag-senador ka po sa 2028. Need namin ng isang lawyer who knows the law at yung maitatama ng lahat para sa generation ng mga kabataan. Gusto ko talagang tulungan si VP Inday, pero
Is it through running for senator? Look, ayokong mag-aksaya ng pera. Not even if it isn't my money. Kasi baka pwede yung gamitin for something else. At saka hintayin natin kung anong gusto ni VP Inday. Kung gusto niya, natatakbo ko. In a heartbeat, sige ma'am, bahala na si kayo. Ganun. But wala naman siyang pahiwatig. So, at saka why should she take a chance? First time kong tatakbo, tapos ganyang kahalaga. Bakit hindi na lang natin pondohan yung siguradong mananalo? Tapos tutulong pa rin ako in another way. O kaya, hindi senador ang itakbo ko, marathon. Sabi ni James, hindi ko mag-gets yung sinasabi ng ICC na member pa tayo before. Nangyari kasi yung mga allegations nila ng mga pangyayari, nangyari nung member tayo ng ICC. So may residual obligations pa rin tayo. Sabi ni Charity, yung kaso nila base sa public appearances ni PRD, like yung mga sinabi ni PRD, yun na nga pero para sa akin, kung mayroon kang gustong saktan, bakit ipansisigawan mo sa buong mundo? Sabi ni King, mag-spokes kayo kay Presidente Inday. Like I said, si Presidente Inday ang magsasabi nun. Sabi ni PVMT, Pre-Secretary ulit kung manalo, G ba? Depende kay Inday. Hindi naman po by popular vote yan. Si Inday ang magsasabi, si Presidente Inday. Okay, pero ang saya, no? Ang sarap pakinggan. President Inday. Hi Chris, sabi niya off topic. I really enjoyed your Tarila interview. Ay, grabe. So if you ever run for Senate, let me paint your portrait. Para dun sa mga nakikinig dito, si Chris is an artist and a very good one. So, sige, ganun ang gagawin ko. If ever I run for the Senate, yes, I will let you paint my portrait. Ano yung ko? Yung parang natutulog lang, ganun. So, sabi ni Charity, ang galing po ni Attorney Kaufman. Oo, kasi simple yung words na ginamit niya. Kasi hindi lang yung mga judges ang kausap niya, pati yung audience. Kasi alam niya, buong mundo nakatutok kay Rodrigo Duterte. Okay? Buong mundo yan. Pero ito yung niisip ko ngayon Alam ko sinasabi ng marami na na pang-restore ng credibility si Digong sa sa ICC. So, sabi ng iba, kaya kailangan nilang i-convict. Pero hindi ba para ma-restore ang credibility ng ICC? Kasi may mga aligasyon na ganyan. Hindi ba pati yung dating prosecutor, may mga issues din sa kanya. Etong kay Karim Khan, may mga issues din sa kanya. Paano kung sabihin ng ICC para may credibility tayo, i-acquit natin si Duterte kasi ito naman may marami naman ebidensya siya. O di ba? Pang-restore rin ng credibility ng ICC. Don't you think that it works both ways? Pwede lang sabihin na, ay, tama, ikulong natin yan. Pagkatapos, panghabang buhay siya na nasa kulungan, ganyan, ma-restore ang credibility ng ICC. Pero tignan nyo kung gaano kasikat siya, kung gaano siya kamahal. Tingin niyo ma-restore ang credibility nun. So kung credibility lang ng ICC ang gusto nilang i-restore, kung para sa akin, kung may ebidensya na wala siyang kasalanan o kung hindi maabot ng prosecution yung kanilang evidentiary burden of guilt beyond reasonable doubt or dito reasonable evidence, pag hindi nila naabot yan kasi nga ang buhaw-buhaw yung kanilang chain of evidence, buhaw-buhaw yung kanilang links, yung evidentiary links, hindi ba ma-restore rin sa ICC ang kanilang credibility pag sinabi nila there isn't enough evidence here. Yes, there is evidence to some things that he did and perhaps very intemperate speech. But it is not enough to prove a crime against humanity. Hindi ba mas malaking
awas yun dun sa ICC, baka ma-celebrate pa sila, sabihin ng mga Pilipino, ay, may hustisya pala. Pauuwiin nila si Tatay Digong. Ako, I would like to think na it goes both ways. Kaya wag tayong masyadong nega. Kasi sa totoo lang, kawawa naman si PRD. Imagine nyo, ganito din ha. Siya yung type na, uy, wag na kayong pumunta dun sa labas ng ano, baka nasasagabal kayo, ayoko nakakasagabal sa inyo, ayoko yung napapagastos kayo dahil sa akin. Paano kung malaman niya na nag-iiyak tayo, nasasaktan, di tayo makamove on dahil sa kanya? How do you think he will feel? Mas gusto ko pang mapasabi sa kanya, pakiusapan ko anybody na makakapasok at sabihin ko talaga, sabihin nyo kay tatay, nag-unite kami. Sabihin nyo kay tatay, pinaglalaban namin si VP. Poprotektahan namin siya. Hindi ba mas maganda yung ganung message imbis na umabot sa kanya na nag-iiyak ang mga tao dahil sa'yo? Para sa akin, I also have to think about how he will feel about what is happening to us. Tingin mo matutuwa siya? Gusto ko pagka may nagsabi, Tay, andun sila sa labas fighting for you. Yan. Sabi ni Paul, ilang years abutin pag humantong sa trial? Ayokong sabihin kasi magagalit kayo. Ayoko talaga. Pag nalaman ninyo, Diyos ko, baka umiyak kayo. Sabi ni Home Diva, chika lang, was at National Bookstore, so a book with Lloyd and Lewis's face on it. Forgot the title. Gusto sana niyang lagyan ng sungay. Okay, yung mga makukulit na ilang beses nyo nang tinanong, hindi ko na po babaguhin yung kasagutan. Pwede ba daw damages? Pwede ba daw ganito? Oy, dito kayo sa dito, pwede siyang maningil ng damages. Pero against the ICC, no. Di ba sinabi ko na sa inyo the dangers of yung quit ako, balikan kita. No. It's a legal proceeding. Sabi ni Eva, yung pre-trial nga 1 year na, sorry kumakain ako, nagutom na ako. Potato chips, not a good, Napaka-healthy nung iniinom ko kanina, ngayon naka-potato chips, Diyos ko. Sabi ni M. Padre Juan, we were allied with the US na hindi nagpag-coordinate with ICC. Ano kaya tingin sa atin US pag nalaman nila and if ang mga US soldiers na wanted sa ICC isusuko kaya ni BBM sa ICC pag nasa Pilipinas? Hindi nga, may tweeting nga tayo, di ka nanood ng or nanood ka ng The Spokes kahapon pero hindi mo narinig yung explanation ni Attorney Mike. Bakit ang hilig ninyong magtanong dun sa paulit-ulit na nakatanungan? Paki-record nyo nga guys. Pag naging presidente si VP Inday, si Ma'am Inday, pero nakakahiya kasi na Inday lang tawagin. It gets easier pero wala pa rin guarantees. Nag-post ng pictures ng mga dubious witnesses na mukhang galing talaga sa bundok. Uy! Sabi ni Jesusa, gagamitin kaya ni Attorney Kaufman yung affidavit ng mga 18 Marines? Hindi, gagawa siya ng bago. Kung gagamitin niya sila. The defense exposed how weak the evidence was.
Yes, of the prosecution for judges to easily see, and most especially the world, this will pressure the judges to decide what is right. Sabi ni the great Madam President Inday Sara. My gosh, I'm eating. Kakahiya sa inyo. Nagutom ako. Sabi ni, oh, shut up. PRD doesn't have an ego so huge that he'd take pleasure in people despairing over his situation. So yes, he'd rather that people unite behind VP. He's martyred whatever happens. Oh, gusto ba natin dagdagan yung kanyang paghihirap? Bigyan naman natin siya ng good news. Sabi ni Kayroy, nakakatuwa si Inday na kumakain with the supporters sa Hague. Uy, alam nyo, nahihiya ka kay VP Inday, nahu-homesick siya. Pero kailangan yung fight niya nandito. Sabi ni Birador, may language barrier. Gaano katalino yung tatlong judges, attorney mo ka may language barrier. Alam nyo ba na priority yung French? Tayo yung may language barrier, siya hindi. Yung presidente ng pre-trial chamber. The language of international relations is French. Well, now it's French and English. Pero in many instances, priority yung French. So, kung kunwari, hindi magkaintindihan, i-explain, kumbaga, yung meaning o yung expression in French, yun yung mag-prioritize pag ini-interpret yung batas. Sabi ni the great, ready na akong tawagin Madam President si Sarah. Sabi ni Mauf, siguro napapamahal na rin si Attorney Kaufman kay PRD na katulad ng pagmamahal nating Pinoy. PRD ang dali mo mahalin. Ano niya ba yung pag-defend ni Kaufman? Yung lang natuto siyang gamitin yung term na Tatay Digong. Bring Rodrigo Duterte, send him home to his family. Give the Filipinos back their Tatay Digong. Hello? Ay. Sabi ni Doysters, kasalanan daw ng China to. Ang tagal nilang paluhurin yung Western economies. I mean, nagsimula pero ang tagal. Anong kinakain ko? Hindi siya healthy eh. Anong dilema sinasabi ni Kendall? What if PRD dies? Bakit ang dami niyong tanong na gano'n? Hindi niyo ba alam na every time I see that term, ang sakit sa akin? So, sorry kailangan ko na talagang sabihin. Kadalasan ayokong basahin yung mga statements katulad ng sa'yo, Kendall. Hindi ko sinasabing masama kang tao o galit ako sa'yo. Pero naman yung mga ganyan tanong, hinay-hinay naman. Tapos yung last part pa, what will be the dilemma? Anong gusto mo kay Laila? What will be the dilemma? Sabi ni I am Rios, na overcook tuloy yung yung kanyang pansit canton. Sorry naman, kasalanan ko pala. Diba? Tay-amik, diba? Pero talaga si I am Ryoshi, ready na akong umiyak na naman sana, tapos na na overcook tuloy, di alabsa ngayon ng pansit canton mo. Dilema ba?
On the lighter note, sabi ni Lur, ang galing ng anak ni na VP Sara and Attorney Carpio mag-basketball. Si Mateo, nag-champion sila recently sa Asian Youth Basketball sa Japan. Matangkad pati, ano, bagong heart. Wow. Sabi ni Future, yung tofu ko naging taho. Grabe. Sabi ni Engri, I'm excited for you. I wish ikaw ang piliin na palace press officer ni Madam President in there. Hindi ako pwede noon. Demotion yun eh. Bakit nyo ba hinahalin tulad ako parati kay Claire? Hindi naman kami pantay. And I'm not saying that because galit ako or anything. I'm not even mad at her. Pero, wag, apples and oranges, ma'am. Press secretary ako. So, hindi lang po ako nag-briefing ng media, but I had to manage also the media assets. So, malaki yung role namin. Ako pa yung nagtitimon dun sa ibang cabinet secretaries tungkol sa kanilang mga press briefings at sa kanilang mga information management. So, hindi po kami pareho. Kain ako ng kain. Kain tayo. Huh. Sabi ni The Great, totoo, habaw yun eh. Pringles ako, siya nilaga. Na walang laman, ay sorry. Nilaga na walang utak. Grabe. Okay. Tama na yan. Sabi ni Kylie, good evening, ang galing po ng presentation ni Attorney Kaufman. Di po ako abogado pero binasag niya talaga yung argumento ng prosecution. Kitang-kita sa mga mukha nila. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi ng ibang mga nag-speculate, mga dalubhasa pero nag-speculate sila. Parang yung, nung sinabi niya na walang causality, dun pa lang sa causality, tuwa na ako kasi ibig sabihin, kasi kitang-kita na yun, sinasabi na, sabi ni Rodrigo Duterte, unalive them, mga ganyan. Tapos, may na-unalive. Magic? Di ba? Asan yung direct link? Asan yung causality na dahil sinabi niya yon ganito yung nangyari na krimen? So, ang maganda sa ginawa ni Attorney Kaufman, ngayon pa lang nahubaran na sila. Na ano, o yun, sabi ni Momo, yung super contorted. Nakita niyo yung mga mukha, yung mga yun talaga tinititigan ko eh. Tapos pati yung mga judges, pero buti very kontrolado, pero nakikita ko yung sinasabi talaga. Tapos kinukulit nila, you have to tell us the document. You have to tell us the document, which document number, you have to cite the document. Ganyan. Kasi feeling ko, gigil na gigil siya. Nakalagay ba yan sa document? I-cite mo para mamaya titignan ko yan. Parang ganon. Yun yung feeling ko.